44:11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatak din at mapapahiya. God bless po. Talagang mapapahiya dahil puro gawa lang yan sa kahoy. Gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa mag-asawang putik at bakal, gawa sa luhad at luwad. Ano ba yung luwad? Ang Panginoon, tandaan natin, ang Panginoon ay hindi gawa mula sa anumang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Siya ay espiritu at sagrado. Tandaan natin yan. Ayan, nakasulat dito. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Ay talagang matatakot dahil bakit nila sinasamba yung mga gawa-gawa nilang gawa ng kanilang mga kamay. O, diba? Hindi ba kayo natatakot doon? Hindi naman tayo inutusan gumawa ng ganon. Wala. Sa sobrang pagka ng tao gumawa ng mga imahe para sa business, para sa kanilang pagninegosyo. Nag-react tuloy yung Holy Spirit ko para kumita. Marami namang pwedeng paraan para kumita. Huwag lang yung imahe ng Panginoon dahil hindi naman siya gawa sa mga ganong bagay. Pwede kayong gumawa di ba? Huwag nating gawan ng imahe ang Panginoon dahil hindi niya pinapahintulot na gawan siya ng ganon. Ayan tandaan nito itong mga sinusulat dito. Binigay ko na to dati. Kaya ito binigay sa akin muli. Kung mag-business kayo, mag-business lang kayo ng huwag nyo lang gawan ng ang nakakahiya sa Panginoon at kasuklam-suklam yung mga ganong gawain. Ang Panginoon natin, tandaan natin, sagrado. Pumasok ka sa iyong silid at doon ka manalangin. Huwag kang humarap sa mga larawan, sa mga rebolto, sa anumang klaseng gawa, sa mga kahoy. Kaya nakasalaysay naman dito ang lahat. Yun ang gusto niya, ang pagsamba natin sa Kanya ay may pumasok ka sa iyong silid. Manalangin ka, doon ka manalangin. Kung mayroong ilaw, buksan mo ilaw. Kung wala, magsindi ka ng kandila. Yun lang. Hindi na kailangan ng umarap ka sa mga revolto, umarap ka sa diba? Meron naman tayong Biblia, yun na, doon ka magbasa. At huwag kang gagawa ng mga imahe na gawa sa imahe ng Panginoon dahil hindi tama. Walang inuutos ang Panginoon. Gumawa ka ng mga rebolto, kahoy, bato, kung ano mang pilak, kinto, at kung ano-ano man. Sama-sama man sila at ako'y harapin ay matatak din at mapapahiya. Totoo naman, mapapahiya talaga tayo, matatakot tayo. Mamaya biglang magsabi sa atin ng bakit mo ako ginawa ng imahe? Inuutos ko ba sa'yo? Pag biglang gumanyan ka, di matatakot ka nga. Sagrado ang ating Panginoon, kaya huwag natin siyang gawan ng kung ano-ano mga gawa mula sa ating mga kamay. Dahil ang ating mga kamay ay makasalanan. Hindi tayo sagrado, hindi katulad ng Panginoon. Yun lang mga gwapo-gwapa, tandaan natin yan. Nakasulat naman dito. Basahin nyo to, nasa 44, ang dami ditong aral na magaganda para sa ating lahat. Para sa ating lahat. At hindi to lumalabas. Hindi naman to pinapangaral noon. Ngayon, dapat ipangaral natin to. Dahil ang gusto ng Panginoon, manalangin tayo pumasok sa ating silid. At manalangin ng taimtim. Diba? Kaya, grupo-grupo. Kaya pamilya-pamilya. Ganun. At ayaw niya yung panalangin na
Tinuturo ng ano, yung mga nakasulat dito, yung galing talaga sa ating mga budhi, yun ang gusto niyang mga panalangin sa ating mga puso. May tao sa puso ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yun lang, mga gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. God bless lahat. Kapayapaan.